Una po sa ating mga balita, sinimulan ng busisiin ng Senado ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Layunin po ng BBL ang matiyak ang katahimikan at kaunlaran hindi lamang sa Mindanao, kundi maging sa buong bansa. Ang buong ulat, alamin natin mula sa aming kasamang si Sam Ramirez, mag-uulat mula sa Senado live. Magandang hapon sa inyo, Kirby. Katatapos nga lang nitong isinagawang briefing ng Senate Committee on Local Government at ng Peace and Unification and Reconciliation Committee sa Bangsamoro Basic Law. Ilan lamang sa dumalo sa nasabing briefing ay sila Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Teresita Quintos Deles, ang head o chairperson ng Government Peace Panel, kaugnay ng peace talk sa Moro Islamic Liberation Front. Narito rin si Professor Miriam Coronel Ferrer at syempre narito rin ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Committee at pati na rin ang kanilang chairperson na si Muhager Iqbal na nagsisilbi bilang Chief Negotiator para sa MILF. At tama ka, Kirby, nagsimula nang kilatisin ng Senado itong panukalang Bangsamoro Basic Law. Bagamat nilinaw ni Senador Bongbong Marcos na siyang chairperson nitong Committee on Local Government na ito lamang ay isang briefing para lang ma-familiarize yung mga senators regarding dun sa mga nilalaman ng draft Bangsamoro Basic Law, ay masaya na rin ang mga senador na sila inabigyan ng pagkakataon na makaharap mismo at makausap si MILF Chief Negotiator Muhager Iqbal para siya na rin mismo ang magpaliwanag kung ano nga ba ang nilalaman nitong panukalang Bangsamoro Basic Law. Ilan lamang sa kanilang mga napag-usapan kanina sa Senate briefing ay yung technical na definition ng Bangsamoro people. Nakalagay kasi dito sa draft Bangsamoro Basic Law na yung Bangsamoro people pertains to the natives o yung mga original inhabitants sa Mindanao at Sulu Archipelago noong mga panahon ng colonization. Ngayon, ang tanong ni Senator Bongbong Marcos, yung mga migrants ba na lumipat after ng colonization period ay hindi na ba ito maiko-consider na Bangsamoro people? Hindi na ba sila mabibigyan ng rights kagaya ng maibibigay sa mga Bangsamoro people? At ang sagot naman ni OPAP Secretary Teresita Quintos Deles at maging si MILF Chief Negotiator Muhager Iqbal na hindi ito nangangahulugan na hindi na sila kasama doon sa bubuing Bangsamoro government. Nilinaw nila Iqbal at nila Ferrer na yung, or rather ni Deles, na yung mga migrants or yung mga lumipat sa Bangsamoro territory ay maituturing pa rin na Bangsamoro people at meron pa rin silang o maibibigay pa rin sa kanila yung mga rights na maibibigay din doon sa tinatawag na Bangsamoro people. At karagdagan pa dyan, sinabi rin ni OPAP Secretary Deles na pantay-pantay ang pagtrato sa lahat, maging Bangsamoro man o non-Bangsamoro, at they will be accorded rights that will be given to the Bangsamoro people as well. At isa rin sa mga salient points o yung mga discussion points kanina sa Senate briefing ay yung ilang mga termino o yung pagkakagawa o yung language ng draft Bangsamoro Basic Law. Isa sa mga naging napag-usapan at tinanong din ni Senator Bongbong Marcos yung exclusive powers to accept foreign investments dahil under our constitution ang national government lang ang may kakayahan o ang may kapangyarihan para dito, pero under the draft Bangsamoro Basic Law ay ibinigay ito sa itatayong Bangsamoro government. So ilan lang yan sa mga napag-usapan o natalakay sa isinagawang Senate briefing kanina. At aminado naman si Senator Bongbong Marcos sa isinasagawang press conference ngayon na marami pang dapat pag-usapan, mga termino na kailangan klaruhin na eventually ay gagawin nila yan sa mga committee hearings sa mga susunod na linggo. At yan ang latest mula dito sa Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Kirby? Alright, maraming salamat sa iyo, Sam.